Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, si Sunny ay inaanod sa gitna ng isang bagyo. Ang mga tripulante ng Straw Hat ay nakatuklas ng isang isla na natatakpan ng apoy. Ang mahiwagang isla na iyon ay tinawag na Punk Hazard. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng SOS signal ang transponder snail ng barko mula sa isang estranghero sa isla. Na may takot na boses, sinabi niya, ang kanyang koponan ay inatake ng isang samurai. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag ng higit pa, siya ay biglang naalis. Narinig ng G5 Marines ang tawag na ito. Mabilis nilang napagtanto na ang mga tauhan ng Straw Hat ay patungo sa Punk Hazard. Tinatalakay na ngayon ng Straw Hats ang sitwasyon, ngunit dahil hindi nila alam kung sino ang kalaban, nagpasya silang gumuhit ng palabunutan upang pumili ng isang maliit na pangkat na mangunguna sa pag-scout. Dahil dito, napili sina Luffy, Zoro, Usopp, at Robin na sumakay sa maliit na bangka, ang Mini Merito. Pagdating, nadiskubre nila na ang main gate ay selyado na ng gobyerno. Gayunpaman, nagpasya pa rin ang grupo na sirain at pumasok. Nakita ng lahat ang kasalukuyang kalagayan ng isla, at ang eksena sa harap nila ay natigilan sa kanila. Ang isla ay parang isang aktibong bulkan, na may mainit na hangin na tumataas sa makapal na alon. Biglang nadiskubre ng grupo ang isang nilalang na inaakala na umiiral lamang sa mga alamat, isang higanteng dragon na humihinga ng apoy ang lumitaw. Out of nowhere, sinugod sila ng dragon. Habang lumalaban sila sa pagtatanggol, biglang narinig ng lahat ang boses ng tao na nagmumula sa nilalang. Noong una, inakala nilang ang dragon mismo ay nakakapagsalita, ngunit pagkatapos tumalon si Luffy sa likod nito, natuklasan niya na kalahating katawan ng tao ang nakadikit sa leeg ng dragon. Totoong-totoo ang dragon, at nakakahinga pa ito ng apoy. Sa mabilis na pag-iisip, itinulak ni Luffy ang pakpak ng dragon, dahilan para kumagat ito sa sarili at mawala ng balanse. Habang bumabagsak ang dragon, tumulong si Usopp sa pamamagitan ng paglikha ng isang foothold, para kay Zoro upang maglunsad ng isang malakas na hampas ng espada. Agad na hiniwa ang ulo ng dragon. Samantala, sa labas ng Sunny, biglang lumitaw ang isang misteryosong grupo. Naglabas sila ng knockout gas, na nagpabagsak sa iba pang crew. Sinabi ng kaaway na dadalhin nila ang buong grupo sa isang kilala bilang Master. Bumalik sa nagniningas na isla, si Luffy ay nakaramdam ng labis na pananabik. Hinugot niya ang nakaipit na kalahati ng katawan ng lalaki palabas ng dragon. Nagulat ang lahat, nang mapagtanto nila na ito ay nasa ibabang bahagi lamang ng isang katawan. Ang mas nakakagulat, nakakapagsalita pa rin ang ibabang bahagi, sa kabila ng walang ulo o pang-itaas na katawan. Matapos ang ilang sandali ng kalituhan, walang nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin. Biglang dumikit ang ibabang bahagi kay Luffy. Tuwang-tuwa si Luffy, dahil akala niya ay super cool siya nitong tingnan. Ngunit naramdaman ng iba. Tiningnan nila si Luffy at naisip na kahawig siya ng isang kakaibang sentor. Ngayon, ang grupo ay lumipat sa kabilang panig ng isla. Ang tanawin sa harap nila ay tunay na kahanga-hanga, ang isla ay nahati sa dalawang ganap na magkatapat na kalahati. Ang isang panig ay napakainit na parang Mount Fireflame, habang ang isa naman ay nagyelo na parang Arctic. Kasabay nito, si Brook ay naiwan sa barko ng kaaway, dahil inakala nila na siya ay isang hindi nakakapinsalang kalansay na walang halaga. Samantala, ang mga natitirang tripulante ay ikinulong sa Chamber 102, isang silid na puno ng kakaibang bahagi ng katawan. Ngunit nang pagsamasamahin nila ang mga ito, napagtanto nilang ito ang ulo ng isang samurai. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng lalaki na siya ay nanggaling sa Wano, at pinaghiwa-hiwalay ng isang tao. Sa panig ni Luffy, nakatagpo siya ng isang gwardya ng isla. Ngunit napagkamalan ng gwardya na kapwa sentor si Luffy, kaya mabilis na nagbonding ang dalawa. Nagsimula pa silang tawaging, kapatid, nang mainit ang isa't isa. Ang ulo ng samurai ay nagsiwalat na siya ay pumunta sa isla upang hanapin at iligtas ang kanyang anak. Samantala, binuksan ni Frankie ang pinto ng kulungan gamit ang isang laser, at nagpasya ang grupo na kunin ang ulo ng samurai sa kanila, anuman ang kahihinatnan. Habang tumatakas, natuklasan nila ang isa pang silid, kung saan maraming hindi pangkaraniwang malalaking bata ang nakakulong. Samantala, ang koponan ng scout ay natuklasan bilang mga nanghihimasok sa nagniningas na bahagi ng isla, at ang dalawang nakakatakot na gwardya ay agad na natumba. Agad na tumawag si Brook upang iulat ang sitwasyon sa grupo ni Luffy, at sa wakas ay naunawaan na nila ang kasalukuyang sitwasyon. Una, kinidnap din ang mga kasamahan nila. Ang barko ay matatagpuan na ngayon sa kabilang panig ng isla, sa nagyayelong kalahati. Ang lugar na ito ay dating pasilidad ng pananaliksik ni Dr. Vegapunk.
Ang dahilan kung bakit ang isla ay naging kung ano ito ngayon, ay dahil sa isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang Marines Admiral, Akaino at Aokiji. Samantala, ang G5 Marines ay patungo na rin sa isla. Sa loob, si Frankie ay naging isang malaking hit sa mga bata, dahil sa kanyang malarobot na hitsura. Tinuruan pa sila ni Frankie ng kanyang signature na, super na pose. Nagustuhan ito ng mga bata at masigasig siyang kinopya. Habang nagsasaya silang lahat, nagsimulang magsilapitan ang mga gwardya. Ang ulo ng samurai ay patuloy na sumisigaw, alam mo ba kung nasaan si Momonosuke? Isang random na nagsasalitang ulo na lumilitaw ng wala saan, syempre natakot ang mga bata sa kalahating kamatayan. Nataranta ang mga bata at nagsitakbuhan. Isang batang babae ang dumiretso kay Nami. Bakas sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa, habang nagsusumamo sa kanila na ilayo ang mga bata sa nakakatakot na lugar na ito. Gusto lang ng mga bata ng pagkakataon na makita muli ang kanilang mga magulang. Doon napagtanto ng mga tripulante na ang mga bata ay talagang mga test subject. Ini-eksperimento ng isang taong tinatawag na Master. Nang makita ang sakit at desperasyon sa kanilang mga mata, gumawa si Nami ng mabilis at matatag na desisyon, dapat nating iligtas silang lahat, kahit ano paman. Ang grupo ay nakabuo na ngayon ng isang matibay na plano. Sina Sanji at Frankie ay mananatili sa likuran upang pigilan ang mga kalaban, habang sina Nami at Chopper ang mangunguna sa mga bata sa kanilang pagtakas. Samantala, sa ibang bahagi ng isla, natisod ni Brook ang kakaibang itaas na kalahati ng samurai malapit sa panlabas na gilid ng base ng kaaway sa may yelong bahagi. Sa panig ng G5 Marines, sinusundan nila ang isang ilog sa likod ng nalalatagan ng nyebe na bundok upang mas lumalim sa isla. Kasabay nito, ang grupo ni Luffy ay tumatawid sa isang lawa sa gitna ng isla, habang tinatahak nila ang daan patungo sa nagyayelong lupain sa unahan. Gayunpaman, bigla silang hinarang ng isang grupo ng mga sundalo. Ang mga ito ay kalahating tao, kalahating hayop na mandirigma mula sa mga tauhan ni Brownbeard. Napagkamalan nilang kakampi ng samurai si Luffy, dahil may hawak itong espada, at sa totoo lang, si Luffy ay parang isang tunay na eskrimador. Sa harbor area, naglunsad si Sanji ng sorpresang pag-atake sa mga sundalong kaaway. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang may kakaiba sa kanilang mga katawan sa ilalim ng kanilang mga gas mask. Samantala, si Brook ay biglang inatake ng itaas na katawan ng samurai. Ang pagiging eskrimador ng lalaki ay walang dapat kutsain. Naging malinaw na isa siyang dalubhasang eskrimador, dahil kaya niyang gumamit ng dalawahang espada nang may katumpakan ng dalubhasa. Kaya't walang pagpipilian si Brook kundi gamitin ang huling taktika ng 36 stratagems, ang pagtakas ay ang pinakamagandang opsyon. Sa oras na ito, dumating na ang mga puwersa ng G5 sa isla. Nagpatuloy sila sa lumang base ng pananaliksik ni Dr. Vegapunk. Ayon sa mga utos ng pamahalaan, ang lugar na ito ay mahigpit na ipinagbabawal, kahit na sa mga Marines. Pero sa hindi malamang dahilan, biglang sumulpot silo sa eksena. Sa puntong ito, isa silo sa 7 Warlord of the Sea. Upang makuha ang titulong iyon, naghatid siya ng daan-daang pusong pirata sa Marine Headquarters. Nang tanungin ng grupo ni Nami ang tungkol sa mga bata, napagtanto nila na malamang na inagaw ang mga bata sa kanilang mga magulang. Sinabi ng lalaking kilala bilang Master, na ang mga bata ay may nakakahawang sakit, at gagamutin niya sila sa loob ng 1 taon. Sinubukan ng mga tripulante ni Brownbeard na pasabugin ang maliit na balsa ni Luffy gamit ang isang higanteng kanyon, umaasang matumba sila sa dagat at mapawalang bisa ang kanilang kapangyarihan sa Devil Fruit. Ngayon, nais ni Vice Admiral Smoker na pumasok sa pasilidad upang masuri ang sitwasyon. Nakarinig siya ng distress call sa Dendenmushi ni Luffy kanina. Gayunpaman, iginiit ni Lo, nandito lang ako sa bakasyon, at sinabing walang ibang tao sa loob. Ngunit habang nagkakaigting ang mga pangyayari, ang mga bata at ang grupo ni Nami ay biglang tumakbo palabas ng base. Nang makita nila ang Marines at si Lo, natarante sila at agad na tumalikod at tumakbo pabalik sa loob, naiwan si Smoker at ang Surgeon of Death na nakatayo doon na nalilito. Kakasabi lang ni Lo na walang ibang tao sa loob, at ngayon, lumabas ang isang buong grupo ng mga bata at Straw Hats. Ito ay hindi kapanipaniwalang mahirap. Dahil sa hindi napigil ang pagpasok ni Smoker, napilitan si Lo na kumilos para itaboy sila. Ginamit niya ang room, at naghanda na i-teleport ang barkong pandigma ng Marine ng direkta sa posisyon ng G5. Sa sandaling iyon, nagkawatak-watak ang grupo ni Luffy. Lahat, pati si Robin, ay diretsyong nahulog sa tubig. Ang masaklap pa, may mga pating na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Sa kabutihang palad, dumating si Brook sa tamang oras.
Ginamit niya ang kanyang espada upang i-freeze ang mga sandata ng mga kalaban. Samantala, katatapos lang ni Zoro sa mga pating, pagkatapos ay binuhat niya silang apat papunta sa kalapit na bloke ng yelo. Ngunit sa ilalim ng napakalamig na lamig, ang grupo ay parang nanginginig na mga demonyo na nanginginig sa ginaw. Tinitigan nila ng may pananabik ang mga sundalo ni Brownbeard, dahil ang mga lalaking iyon ay nakasuot ng mainit at komportableng kagamitan sa taglamig. Sa sandaling napagtanto ni Brownbeard na ito ang Straw Hat Crew, ang kanyang mga tauhan ay agad na nataranta, at nang makilala niya si Luffy, ang lalaking may 400 million berry bounty, ang sandaling iyon ay naging isang malagim na palatandaan para sa kanyang buong crew. Sa pasukan sa lab, ginamit ni Law ang kanyang kakayahang ipagpalit ang puso ng 4 na miyembro ng Straw Hat. Bilang resulta, ang kanilang mga katawan ay inilipat sa paligid gamit ang kapangyarihan ni Law. Habang ang karamihan sa mga crew ay nalilito pa rin sa pagpapalit, si Sanji, sa kabilang banda, ay tila labis na nag-e-enjoy. Sa labas, muling inactivate ni Law ang kanyang room technique. Ito ay isang kakayahan na nagbibigay daan sa kanya na lumikha ng isang espesyal na spatial zone, kung saan maaari niyang hiwain at muling ayusin ang anumang bagay sa loob ng saklaw, nang hindi man lang kailangang direktang hawakan ito. Gamit ang kapangyarihang ito, madali niyang kinumpiska ang lahat ng Denden Mushi ng Marines, upang maiwasan ang anumang impormasyon na tumagas sa labas. Pagkatapos noon, madaling natalo ni Law isa-isa ang mga sundalo ng G5 unit. Sa sandaling iyon, sumugod si Tashigi para umatake. Ngunit sa isang laslas, malinis na siyang nahati sa kalahati, nahiwalay ang katawan niya nang walang ni isang patak ng dugo. Gayunpaman, hindi pinatay ni Law si Tashigi. Nasaksihan ang kanilang bise-kapitan sa panganib, ang mga sundalo ng G5 ay sabay-sabay na nagpaputok kay Law. Ngunit ang bawat bala ay naging nyebe. Na-neutralize ni Law ang kanilang buong pag-atake ng walang kahirap-hirap. Sinasamantala ang sandali, si Smoker ay sumingil upang suportahan si Tashigi. Gamit ang kanyang Devil Fruit powers, gumalaw siya sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa isang iglap, sumulpot si Smoker sa likod ni Law. Naglunsad siya ng isang pag-atake gamit ang kanyang Jit, isang sandata na may tip na sea stone, umaasang supilin ang kakayahan ng Devil Fruit ni Law. Ngunit mabilis na nahuli ni Law ang kanyang plano. Bago makapag-strike si Smoker, inactivate muli ni Law ang kanyang room, at nag-teleport sa likod ng kanyang kalaban. Samantala, pinangunahan ni Brownbeard ang Straw Hat sa laboratorio, ang mismong lugar na nakita ni Brook kanina. Sa labas ng lab, iniuulat ni Manette ang sitwasyon kay Master. Malinaw na may binabalak sila, at ayaw nilang mabunyag ang sikretong ito. Nakipag-ugnayan pa sila sa isang misteryosong figura na kilala bilang Joker. Samantala, lalong tumitindi ang labanan sa pagitan ni Law at Smoker. Ang dalawang mandirigma ay nagpakawala ng mabangis na pag-atake pabalik-balik. Bawat galaw nila, bawat welga nila, may dalang nakamamatay na layunin. Matindi ang kanilang pag-aaway, ngunit hindi madaig ng magkabilang panig ang isa. Si Smoker, na may likas na hilig ng isang batikang mandirigma, ay nadama na si Law ay nagtatago ng isang bagay na hindi kapani-paniwalang mahalaga. Hindi lang niya gustong talunin si Law, gusto ni Smoker na i-drag ang sikretong iyon palabas sa liwanag. At pagkatapos, sa isang sandali na tila ito ang magpapasya sa lahat, nagpakawala si Smoker ng isang buong puwersang pag-atake gamit ang kanyang Sea-Stone Tip Jit. Ngunit nang malapit nang mag-strike ang Jit, nag-counter-attack si Law. Sa isang magandang galaw, agad niyang pinatawag ang isang napakalaking slab ng bato sa kanyang harapan. Ang slab ay ganap na nakaharang sa strike ni Smoker, at sa susunod na hininga, nang hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo, naghatid si Law ng isang tumpak, surgical slash. Ang kanyang braso ay malinis na tumusok sa bato. Ang mga galaw ni Law ay kasing banayad at eksakto tulad ng isang surgeon's, at pagkatapos, ang puso ni Smoker, mabagal na tumibok, malamig at marupok, na ngayon ay nakapatong sa palad ng kamay ni Law. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating ang grupo ni Luffy sa lab. Walang pag-aalinlangan, dumiretso siya sa main gate, kung saan naghihintay na si Law. Habang magkaharap ang dalawa, biglang lumakas ang hangin sa pagitan nila. Tiningnan ni Luffy si Law ng diretso sa mata, at pagkatapos, out of the blue, nagpasalamat siya. Pinaalalahanan niya si Law ng utang na kanyang inutang mula sa 2 taon na ang nakakaraan, nang ipagsapalaran ni Law ang lahat, nagmamadaling pumasok upang iligtas ang buhay ni Luffy sa brutal na kaguluhan ng Marineford. Ang labanang iyon noon, puno ng dugo, apoy, at sakit. Nasa bingit ng kamatayan si Luffy, at si Law ang humila sa kanya palayo sa side ng kamatayan. Kahit ngayon, katulad noon, pinananatili pa rin ni Law ang kanyang malamig na kilos at hindi umiimik bilang tugon. Nakatayo lang siya doon,
tahimik, na para bang walang kwentang banggitin ang nangyari. Biglang sumingit si Tashigi para ipaghiganti si Smoker. Kaya ginamit ni Lo ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para magpalit ng mga kaluluwa, na naging dahilan upang magpalit ng katawan sina Tashigi at Smoker. Habang naguguluhan pa rin sila sa kung ano ang nangyayari, itinuro ni Lo ang grupo patungo sa isang bundok, kung saan naroon din ang grupo ni Nami at ang mga bata, at magkikita daw ulit sila ni Luffy mamaya. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang grupo ni Nami sa sobrang lamig. Ang nakakagat na lamig ay hindi nakayanan ng lahat. Nang makita ito, agad na kumilos ang samurai. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa Devil Fruit, at mabilis na gumawa ng thermal clothing para tulungan ang grupo na makayanan ang nagyayelong temperatura. Nakahinga ng maluwag ang lahat, nagpapasalamat na naligtas, maliban sa isang tao, si Sanji, gaya ng dati, ay walang pakialam sa buhay, kamatayan, o sa temperatura. Nakatuon lamang ang kanyang mga mata, sa mapang-akit na mga kurba na nakalawit sa ilalim ng damit ni Nami. Ang nakita niyang, pinakamainit, sa sandaling iyon ay walang iba kundi ang katawan ni Nami. Sa ngayon, ang grupo ni Luffy ay nakarating na rin sa pinangyarihan, at naunawaan na nila ang kasalukuyang sitwasyon sa lugar na ito. At ang dalawang bahagi ng katawan ng samurai ay muling pinagsama. Kaya sinabi niya sa lahat ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Kasabay nito, may hudyat na nagmumula sa direksyon ni Brownbeard. Ngunit sa katotohanan, ito ay mula sa samurai na naghahanap sa kanyang anak na si Momonosuke. Dahil nilaslas niya ang mga alipors na humaharang sa kanyang dinadaanan, minsang pinutol ni Lo ang samurai na ito sa 3 piraso, at pinaghiwalay niya ang bawat bahagi sa ibang lokasyon. Para naman sa G5, nagpalitan ng katawan sina Tashigi at Smoker, ngunit napanatili pa rin nila ang kanilang katalinuhan. Kaya lang, medyo opposite ang mga personalidad nilang dalawa. Mula sa mga detalye tulad ng insignia na sisi ng barko. Napagpasyahan ni Smoker na ang utak sa likod ng lahat ay ang siyentipikong si Caesar Clown. Dahil dati siyang kasamahan ni Dr. Vegapunk, ang mga kaso ng nawawalang mga bata ay itinago sa media bilang mga aksidente o runaway. Pinagtatakpan ito ng gobyerno, kasama ang mga puwersang nasa ilalim ng lupa at mga tagaloob sa Marines. Sa puntong ito, gusto ni Smoker na maghukay ng mas malalim sa usapin. Si Brownbeard ay dating isang pirata, ngunit pagkatapos na atakehin ni Hawkins at mawala ang 2 paa, napilitan siyang talikuran ang kanyang karera. Parang natapos na ang buhay ni Brownbeard, hanggang sa nahanap niya ang daan patungo sa islang ito. Batay sa impormasyon mula kay Brownbeard, nalaman ng lahat na ang lugar na ito ay dating aluyan ng buhay. Noong nakaraan, ang islang ito ay mayroong laboratorio na nakatuon sa pananaliksik at pagpapaunlad ng mga sandatang kemikal na pinamumunuan ni Dr. Vegapunk. Ang world government ay minsan nagdala ng maraming mga bilanggo dito, dahil gusto nilang gamitin ang mga ito para sa mga eksperimento. Gayunpaman, 4 na taon na ang nakalilipas, ang isang eksperimento na pinamunuan ni Caesar Clown ay natapos sa sakuna. Nagdulot siya ng napakalaking pagsabog na winasak ang lahat ng buhay sa isla. 2 sa 3 pangunahing laboratorio ang nawasak sa pagsabog. Agad na inabandona ng gobyerno ang lahat ng natitirang bilanggo. Iniwan nila ang mga ito upang mamatay sa gitna ng kumakalat na makamandag na gas. Ngunit ilang nakaligtas ang nanatili. Nagawa nilang mahanap ang kanilang daan patungo sa Laboratory No. 3, dahil ito ang tanging lugar na protektado pa rin mula sa gas. Gayunpaman, sila ay naparalisa o nawalan ng kakayahang maglakad dahil sa mga epekto ng gas. Makalipas ang 1 taon, bumalik si Caesar Clown sa isla. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng Devil Fruit para linisin ang poison gas. Ngunit ang totoo, ito ay para ipagpatuloy niya ang pagsasamantala sa mga nakaligtas. Pagkatapos, si Lo, na kilala bilang Surgeon of Death, ay dumating sa lugar na ito. Tinulungan niya ang mga paralisado o nawalan ng mga paa sa pamamagitan ng paglipat ng mga binti mula sa ibang mga species. Sa katunayan, tinulungan silang gumalaw muli ni Caesar, dahil gusto niyang magsilbi sila sa kanyang mga eksperimento. Ang dragon sa isla ay talagang isang artificial na paglikha na ginawa ni Vegapunk. Ngunit salamat sa account ni Vice Admiral Smoker, alam na natin ngayon kung sino ang tunay na responsable sa lahat. Ang nasa likod ng kakilakilabot na pagsabog noon ay hindi si Vegapunk, kundi si Caesar mismo. Si Vegapunk ay sinisisi lamang at pinilit sa pagkakamali. Noong panahong iyon, pangalawang in command si Caesar dito. Sa kanyang malupit na personalidad, madalas siyang makipag-away ng direkta kay Vegapunk. Nang matuklasan ng gobyerno ang katotohanan, ikinulong nila si Caesar. Gayunpaman, kahit papaano, nakatakas siya mula sa barko ng bilangguan at bumalik sa lugar na ito. Sa kasalukuyan, si Caesar ay may bounty na 300 milyong berries.
Pagkatapos noon, agad na hinabol nina Sanji at Zoro ang samurai, dahil sinabi niyang alam niya kung saan nakatago ang mga bahagi ng kanyang katawan, at kailangan silang muling pagsamahin sa lalong madaling panahon. Ngunit sa totoo lang, ang dahilan kung bakit kinailangan ni Zoro na pumunta ay hindi dahil may nagtiwala sa kanyang kakayahan sa pagsubaybay, ito ay dahil sinasadya ni Nami si Zoro na sumama kay Sanji. Ang layunin, napakasimple, kaya't ang dalawa ay patuloy na nagtatalo gaya ng dati. Samantala, si Sanji, na nasa katawan ni Nami dahil sa body swap, ay nakalimutan niyang hiniram niya ang anyo ng isang babae. Sa totoo lang, iyon ay isang napakatalino na hakbang mula kay Nami. Sa panahong iyon, nagsimulang sumakit ang katawan ng mga bata sa pananakit ng ulo, pagpapawis, at kakapusan sa paghinga. Nataranta si Chopper, agad siyang tumakbo para tingnan ang mga ito. Pagkatapos ng isang mabilis na pagsusuri, napagtanto ni Chopper, ang mga bata ay palaging binibigyan ng candy sa parehong oras. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinakita ng mga pagsusuri na ang candy ay naglalaman ng isang lubhang nakakahumaling na sangkap, at ngayon, ito ay seryosong nakakaapekto sa mga bata. Ipinaliwanag ni Chopper sa lahat na may seryosong mukha, ang katawan ng mga bata ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na NHC-10, isang napakalakas na nakakahumaling na gamot. Ayon sa kanilang sinabi, ang kanilang mga katawan ay hindi ganito kalaki sa simula. Ang paghahayag na iyon ay nagulat sa buong grupo. Habang si Chopper ay galit na galit nang malaman ang katotohanan, itong master na lalaki, ay nangahas na gamitin ang mga bata bilang test subject para gumawa ng mga nakakahumaling na gamot para sa mga matatanda. Ang lason na iyon ay hindi lamang naging sanhi ng abnormal na pagdevelop ng katawan ng mga bata, naapektuhan din nito ang kanilang pag-iisip. Ang mga bata ay naging agresibo, baliw, at handang sirain ang lahat para lamang makakuha ng mas maraming candy. Napagtanto ni Usopp na ang sitwasyon ay nagiging out of control, kaya agad siyang nagpaputok ng sleeping gas para pakalmahin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos noon, nang makatanggap ng pakiusap mula sa kanyang mga kasamahan sa tripulante, ipinahayag ni Luffy, "Sige, itong taong Caesar, tiyak na sisipain ko ang kanyang puwitan at ililigtas ang mga inosenteng bata na ito." Ipinadala ni Caesar Clown ang magkapatid na Yeti Cole at Brock upang alagaan ang mga Straw Hats. Hindi malinaw kung anong mga pamamaraan ang kanilang ginamit. Ngunit sina Zoro, Brook, at Sanji o isang tao ay natalo at nawalan ng malay sa kanila. Tungkol naman sa dahilan kung bakit nag-aalala si Lo na pumunta siya dito, ito ay dahil ang lugar na ito ay dating laboratorio ni Vegapunk. Naniniwala si Lo na may mga bakas pa rin dito na may kaugnayan sa kasalukuyang mga operasyon ng pamahalaan. Kaya gusto niyang manatili at mag-imbestiga. Ipinagpalit pa nga ni Lo ang sarili niyang puso kay Caesar, umaasa na hindi niya ipahahayag sa sinuman, na si Lo ay nasa Punk Hazard, hindi kahit kay Joker. Sa mga guho kung nasaan ang grupo ni Nami, sa sandaling iyon, ang Yeti Giant Brothers ay kararating lang. Bagamat sila ay kaalyado, hindi inaasahan ni Brownbeard na talagang uutusan sila ng master na patayin ang sarili nilang kaalyado na tulad niya. Matapos pakinggan muli ang pag-uusap ni Caesar at ng magkapatid na Yeti sa pamamagitan ng Transponder Snail, sa wakas ay napagtanto ni Brownbeard, sa lahat ng oras na ito, isa lamang siyang sanglaan na ginagamit, nabulag sa peking anyo at matatamis na salita ng baliw na siyentipikong iyon. Siya ay nagtiwala sa kanya ng walang tanong. Ngunit ngayon, huli na ang lahat. Sa sandaling napagtanto niya ang katotohanan, agad siyang binaril ng magkapatid na Yeti ng walang awa. Samantala, bumalik si Luffy para lumaban. Ngunit hindi na simple ang mga bagay, nahuli ng magkapatid na Yeti si Nami, na kasalukuyang nasa katawan ni Franky at umatras. Dahil si Franky ay isang cyborg na nilagyan ng mga sandatang laser ni Vegapunk, inutusan sila ni Caesar Clown na makuhang buhay ang katawan na iyon para sa teknolohikal na pananaliksik. Gustong iligtas si Nami, na nakulong sa loob ng katawan ni Franky, si Chopper, na kasalukuyang nasa loob ng katawan ni Sanji, habang ang kaluluwa ni Franky ay nasa loob ng katawan ni Chopper, mabilis niyang iniabot sa kanya ang isang Rumble Ball. Ang layunin ay para kay Franky na gamitin ang kapangyarihan ni Chopper sa loob ng katawan na iyon. Sa sandaling nakalunok siya ng candy, ang katawan ni Chopper ay agad na nag-transform sa isang higanteng halimaw. Hindi lang iyon, hindi rin makontrol ni Franky ang kapangyarihang iyon. Naging magulo ang sitwasyon kaya kinailangan pang tumakbo ni Luffy. Habang kinakaladkad din ang rumaragasang, halimaw na Chopper, na humahabol sa kanya, kaya pareho silang nasundan sa mga landas ng tunay na Luffy. Habang umaasa si Luffy sa mga bakas na iniwan ng dalawang kalaban, kaya nakarating siya sa lugar kung saan nakakulong si Nami. Noon siya pinaputukan ng higanteng si Brock.
Ginamit agad ni Luffy ang kanyang Gomo-Gomo no Fusion technique. Mabilis niyang naiwasan ang pag-atake, at gumanti agad sa kanya. Gayunpaman, sa panahon ng laban, ang halimaw na ito na si Franky ay patuloy na nakikialam at umaatake kay Luffy. Biglang bumagsak ang isang ice block na binaril ni Cole kanina kung nasaan ang halimaw na si Franky. Instinctively, itinapon niya ang bloke ng yelo pabalik kay Cole, at nagawa siyang patumbahin. Ngunit hindi pa rin iyon ang katapusan. Sumunod na umatake si Monster Franky kay Luffy. Anong sakit? Kaya ginamit ni Luffy ang Gear 3 at sinuntok siya ng malamig. Biglang nagtangkang tumakas si Brock habang karga si Nami. Ngunit pagkatapos ay lumitaw si Law. Ginamit niya ang kanyang room ability. Kaagad, nahati si Brock sa kalahati sa lugar, kasama ang isang malakas na electric shock, na nagpatalsik sa kanya doon mismo. Sa pagkakataong iyon, kararating lang ni Luffy. Sinabi ni Law na ang islang ito ay nagtatago ng isang napakahalagang susi. Isa na maaaring yumanig sa buong New World. Ayon kay Law, sinabi niya, sa New World, mayroon lamang dalawang paraan upang mabuhay. Ang isa ay ang maging isang lingkod ng isang Yonko, ang isa pa ay ang lumaban sa kanila. Alam niya na si Luffy ay hindi kailanman nagtatrabaho sa ilalim ng sinuman, agad na iminungkahi ni Law na bumuo ng isang alyansa, dahil mayroon siyang malaking plano upang ibagsak ang isa sa 4 na emperador. Kaya tinanong ni Luffy kung sino ang gustong kalabanan ni Law. Sumagot si Law, ang gusto kong talunin, ay si Kaido, ang hari ng mga hayop. Nang marinig niya na ang target ng alyansa ay isang Yonko, at hindi si Shanks, si Luffy ay nagbigay lamang ng isang mahinang ngiti. Nang walang pag-aalinlangan, tumango siya bilang pagsang-ayon, plano ko na ring talunin ang lahat ng 4 na emperador. Ang matatag na pahayag na iyon ay umalingaw-ngaw na parang hamon sa buong dagat. Pagkatapos noon, mabilis na ipinarating ni Luffy ang balita sa grupo ni Usopp. Ngunit hindi tulad ng kanyang pananabik, ang grupo ni Usopp ay napabuntong hininga lamang sa pagkagalit. Kahapon lang, muntik na silang mag-away ni Big Mom, at ngayon ay sasabak na sila sa isa pang misteryosong Yonko. Iyan mismo ang uri ng walang ingat na pakikipagsapalaran at patuloy na gulo na nararanasan ni Luffy. Sa puntong ito, sino kaya ang makakapigil sa kanya? Hindi tumutol si Robin. Nanatili lang siyang tahimik, nag-aalala. Natakot si Robin na masyadong madaling magtiwala si Luffy sa iba, hanggang sa puntong maaaring ipagkanulo siya anumang oras, at gaya ng kinatakutan niya. Humarap si Luffy kay Law, pagkatapos ay seryoso siyang tinanong, isang tanong lang, pinaplano mo bang ipagkanulo ako? Sumilip lang si Law at nagbigay ng maikling tugon, hindi, iyon lang. Agad na tumango si Luffy, buong tiwala sa kanya. Walang duda, walang pag-aalinlangan, ang ganitong uri ng, walang kondisyon na pagtitiwala, parang paniniwalaan niya ang anumang sasabihin ng sinuman, walang itatanong. Samantala, sa wakas ay naibalik ni Franky at Chopper ang kanilang tunay na katawan. Para naman kay Nami, dahil wala ang katawan niya, wala siyang choice kundi manatili sa katawan ni Sanji sa ngayon. Bawat isa sa mga batang iyon ay may kanya-kanyang quirks. Ngunit sa huli, lahat sila ay nagkaisa para sa iisang layunin. Ang mga batang iyon ay sinasabing mga paksa ng pagsubok ni Caesar. Ginamit niya ang mga ito upang maisakatuparan ang kanyang plano na gawing higante ang mga normal na tao. Upang mapalakas ang lakas ng militar para sa gobyerno, gusto niyang kumpletuhin ang eksperimentong ito, dahil gusto niyang patunayan na mas mahusay siya kaysa kay Vegapunk. Bagamat nabuo ang alyansang ito na may layuning talunin ang isang Yonko, para kay Luffy, ang ibig sabihin ng alyansa ay, mga kaibigan, at kapag naging kaibigan ka na, sa tuwing may gustong magligtas sa isang tao o gumawa ng isang bagay, itinuturing ni Luffy na natural na tumulong ng sama-sama. At kaya, si Law, gusto man niya o hindi, ay nadala, walang puwang para sa pagtanggi. Ngayong magka-team na sila, kailangan nilang suportahan ang isa't isa. Kaya naman kinailangan ni Law na bitbitin ang reindeer guy na si Chopper. Gusto niyang magpanggap si Chopper bilang isang stuffed animal na nakasabit sa kanyang espada, para makalusot sila mula sa loob, at lihim na maimbestigahan ang nakalululong na gamot. Isa siyang kapitan ng pirata para sa Crying Out Loud, at maging isang Shichibukai. Ngunit nang makipag-alyansa siya sa crew na ito, nagsimulang magtaka si Law kung nagkamali ba siya, dahil palagi siyang pinagtatawanan ng mga ito. Samantala, ang Centaur Patrol mula sa Burning Island ay nakatanggap ng direktang utos mula kay Master. Sila ay ipinadala sa isang lihim na bodega, isang lugar na naglalaman ng isang nakakatakot na halimaw. Ang kanilang misyon ay palayain ang nilalang na iyon, nakakatakot na kahit ang mga nakatalaga sa gawain ay walang ideya, na sila ay malapit ng maging susunod nitong biktima. Bumalik sa kabilang panig,
Bago umalis, kinuha ni Lo ang pagkakataong magbahagi ng ilang mahahalagang impormasyon tungkol kay Caesar Clown sa mga Straw Hats. Ang taong ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Gaso-Gasonomi. Bagamat hindi sigurado si Lo sa buong lawak ng kanyang kakayahan, isang bagay ang tiyak, si Caesar ay may akses sa maraming lubhang mapanganib na mga sandata ng malawakang pagkawasak. Sa kasalukuyan, lahat ay nagagamit ni na Luffy, Zoro, at Sanji ang haki, at ayon kay Lo, sapat na iyon. At kaya, opisyal na nagsimula ang unang misyon ng alyansa, ang hulihin si Caesar Clown, ang responsable sa lahat ng kaguluhan sa kakaibang isla na ito. Nang may lumapit sa halimaw, ang nilalang na iyon, na kilala bilang Smiley, ay nag-anyong parang putik. Kapag nakipag-ugnayan ito sa isang buhay na nilalang, ang nakalalasong gas mula rito ay agad napapatay sa mga biktima nito. Ngayon ay i-rewind natin ng kaunti upang ipaliwanag kung bakit silang tatlo ay na-knockout ng Yeti Brothers. Sa oras na iyon, dumadaan sila sa bundok sa likod ng pasilidad ng pananaliksik. Bigla nilang nakita ang silhouettes ng magkapatid na Yeti. Kaagad, nagpaputok ng bala ang magkapatid na may kasamang KBA gas, na nagiging sanhi ng pagkahilo, lasing, at antok ang grupo. Nahulog ang tatlo sa mas mababang lugar. Sa kabutihang palad, nagawa ni Zoro na i-slash ang isang malaking bato sa oras, na lumikha ng isang ligtas na plataporma para mapunta sila bago mamatay. Nang makalapit na ang mga kalaban, sakto namang nagising si Sanji. Tinalo niya ang mga ito at ginising ang dalawa pa. Magkasama, nagpatuloy ang tatlo sa pagsulong. Pagkatapos, napadpad sila sa isang nakakagulat na tanawin, ang itaas na bahagi ng katawan ng samurai ay nagyelo sa gitna ng landas. Nahulog na pala ang ibabang bahagi niya sa dagat. Dahil dito, unti-unting naglaho ang kanyang lakas sa paglipas ng oras. Ang dahilan ay dahil kumain siya ng devil fruit, kaya nang dumampi ang bahagi ng kanyang katawan sa karagatan, maging ang kanyang ulo ay nagsimulang manghina. Maya-maya, bumagsak siya doon. Patuloy siyang hinila ni Sanji. Habang hinahanap nila ang natitirang bahagi ng kanyang katawan, gayunpaman, gumawa sila ng deal, noon lamang ang kanyang buong katawan, mga braso at binti, ay muling pinagsama. Opisyal na ba silang magduel sa isa't isa? Gayunpaman, ang landas na kanilang tinatahak ay lubhang mapanganib, ito mismo ang kung saan lumitaw si Smiley. Ipinaliwanag ni Caesar na ang Smiley ay talagang isang nakakalason na sangkap na ipinanganak mula sa pagsabog ng kemikal na armas 4 na taon na ang nakalilipas. Ang taong responsable sa paglikha ng lason na iyon ay walang iba kundi si Caesar Clown. Siya ang nag-imbento ng H2S gas, isang hindi kapanipaniwalang mapanganib na sangkap. Ang gas na ito ay halos hindi natutunaw sa tubig, ngunit kahit isang maliit na halaga sa hangin ay maaaring masuffocate at makapatay kaagad. Isang taon pagkatapos ng pagsabog na iyon, hinigop at binago ni Caesar ang lason sa isang buhay na nilalang na tinatawag na Smiley. Binabantayan na ngayon ng nilalang na iyon ang pangunahing pasukan sa Laboratory No. 3. Sa sandaling ito, nagpakita sina Luffy, Robin, at Frankie, at sa grupong ito, hindi na kailangan ng anumang magarbong plano. Malinaw sa kanila ang tungkol sa kanilang nag-iisang layunin, makuha si Caesar para kay Lo. Kaya kalimutan ang stealth, pagbabalat kayo, o paglusot. Pasimple silang sumugod sa harap ng pintuan, malakas at mapagmataas. Klasikong estilo ni Luffy, ang simple ay pinakamahusay, at mas malakas ang mas mahusay. Dito, nasagasaan muli ng grupo si Vice Admiral Smoker. Ngunit binati siya ni Luffy na parang matandang kaibigan noong araw. Bagamat sa puntong ito, ang kaluluwa ni Smoker ay nasa loob pa rin ng katawan ni Tashigi, si Luffy ay nagsagawa ng ilang suntok, para lang ipakita sa mga Marines kung gaano siya naging mas malakas mula noong oras na iyon. Matapos mapasabog ni Frankie ang main gate na mabuksan gamit ang kanyang laser, isang ganap na labanan ang agad na sumiklab. Pero sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Smiley. Lumitaw si Smiley sa anyo ng hindi mabilang na maliliit na ngiti, mga maliliit na slime na lubhang mapanganib. Ang sinumang makalanghap ng gas na kanilang ibinubuga ay matatanggal kaagad. Kaya ano ang mangyayari kung susubukan mong sunugin ang mga ito sa apoy? Alam naman ng lahat ang sagot dyan, di ba? Kapag ang gas ay sumalubong sa apoy, boom, ito ay sumasabog, at iyon mismo ang nangyari. Isang napakalaking pagsabog ang nagpatangay sa buong seksyon. Ngunit hindi ito tumigil doon. Biglang nagsimulang umulan mula sa langit ang daan-daang patak na putik. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakaraming mga fragment ng slime ay dahil ang pangunahing katawan ni Smiley, ang pangunahing halimaw, ay hindi makatawid sa lawa ng mag-isa. Kaya hinati nito ang katawan nito sa hindi mabilang na maliliit na bahagi. Pagkatapos ay inilunsad sila sa kabila ng lawa,
dumiretso sa front gate, kung saan naghihintay si Caesar Clown. Sa wakas ay lumitaw si Caesar. Ngunit bago pa man siya makapagyabang tungkol sa kanyang chemical weapon powers, si Luffy ay lumokso na at sinunggaban siya. Isang sorpresa ang humawak kay Caesar bago pa man niya ito nakitang paparating. Samantala, ipinakita ni Sanji na siya ay isang tao na tumutupad sa kanyang salita. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa nakakalason na lawa upang hanapin ang itaas na katawan ng samurai, kahit na ang lason na gas mula kay Smiley ay nagsimula ng kumalat sa tubig. Nang makita iyon, hindi makapaniwala ang matandang samurai, isang pirata ang itinaya ang kanyang buhay, para lang sa kanya. Sa ibang lugar, nanatili sa labas si Caesar Clown, si Manet lang ang naiwan sa loob ng lab. Ginamit ni Lo ang pagkakataon na akitin si Manet sa labas, para makalusot si Chopper at maimbestigahan ng palihim ang mga nakakalason na sangkap. Salamat sa kanyang Busou Shoko Haki, nagawa ni Luffy na madaig si Caesar, isang Logia-type user. Kaagad, pinakawalan ni Caesar ang isang ulap ng nakakalason na gas na tinatawag na Gastanet upang i-trap si Luffy. Naniniwala siya na kapag nalanghap ni Luffy ang gas, tiyak na hihimatayin ang bata. Pagkaraan ng ilang sandali na pigilin ni Luffy ang kanyang hininga, nagpasya si Luffy na ihinga na lang ang lahat, pagkatapos ay bumuntong hininga sa pamamagitan ng kanyang mga tainga. Ang kanyang paglaban sa lason, na nakuha sa pakikipaglaban kay Magellan, ngayon ay napatunayang napakahalaga laban sa kaaway na ito na nakabatay sa gas. At kaya, lumipat si Luffy sa Gear 2. Naglunsad siya ng Gomo-Gomo no Jet Stamp. Bilang tugon, gumamit si Caesar ng isa pang hakbang na tinatawag na Gastanet. Kasama sa pamamaraang ito ang pagpuno ng hindi matatag na gas sa dalawang castanet. Pagkatapos ay pinaghahampas ang mga ito upang mag-trigger ng isang malaking pagsabog. Muli niyang ginamit ang Gastanet, ngunit sa pagkakataong ito, pinalibutan siya ni Smiley bilang isang protection na kalasag. Kahit na ang pagsabog ay napakalakas, si Luffy ay tinawanan lamang ito, ganap na hindi nabigla. Tila nakatakas siya sa tamang oras bago tumama ang pagsabog. Gomo-Gomo no Jet Stamp, si Luffy ay nagpakawala ng isa pang malakas na sipa sa gasman na si Caesar. Gayunpaman, sa sandaling muli siyang nakalapit kay Caesar, biglang nahirapang huminga si Luffy. Lumalabo ang kanyang paningin habang nagsimula siyang mawalan ng malay, at tuluyang bumagsak. Agad namang sumugod si Robin para tulungan si Luffy. Ngunit pagkatapos, sunod-sunod, sina Robin, Frankie, Smoker, at Tashigi, lahat sila ay nahimatay din. Nang makalapit si Caesar sa kanila, agad silang nabulunan at bumagsak. Samantala, ang mga palihim na galaw ni Lo ay napansin ni Monet. Noon ay lumitaw si Virgo, isang lalaki mula sa Dressrosa. Dumating siya upang bigyan ng babala si Lo na hawak niya ang puso ni Lo, na ang ibig sabihin ay hindi makalaban o makagalaw si Lo, dahil ang puso niya ay pinipiga sa matinding paghihirap. Kasabay nito ang paglubog ni Sanji sa ilalim ng tubig. Nakita niya ang itaas na katawan ng samurai na inaatake ng pating. Gumugulong-gulong ang katawan ng walang magawa. Matapos sipain ang pating, nakuha ni Sanji ang nawawalang kalahati ng samurai. Ginawa niya ang lahat upang hilahin ang katawan pataas sa lupa, bago pa sila maabot ng nakakalason na gas sa lawa. Nang ang katawan ay ganap na nakakabit, ang samurai ay tumayo ng matangkad, halos kasing laki ni Brook. At sa wakas, nahayag ang kanyang pagkakakilanlan, si Kinemon, na kilala rin bilang Foxfire Kinemon. Siya ay nagmula sa rehiyon ng Kuri ng Wano. May pasasalamat sa kanyang puso, lumuhod siya para pasalamatan si Sanji sa napakagandang gawa ng kabaitan. Bilang kapalit, ipinakita ng Foxfire Kinemon ang kanyang kapangyarihan. Maaari niyang pag-alabin ang kanyang espada at laslasin ng nagliliyab na apoy ang kanyang mga kaaway. Direktang naglunsad ng maalab na strike si Kinemon kay Smiley. Naturally, ang ibig sabihin ng gas plus fire ay isang pagsabog. Ngunit pagkatapos ay pinutol ni Kinemon ang mismong pagsabog, nag-clear ng landas upang ligtas na makadaan ang mga tripulante. Nasaksihan ang lakas at determinasyon ng samurai, tumango si Zoro at pumayag na tulungan siyang iligtas ang kanyang anak. Ngunit mula sa paraan ng pangako ni Zoro, masasabi ng lahat kung ano talaga ang iniisip niya, tulungan ang lalaki na iligtas muna ang kanyang anak, pagkatapos ay bumalik para sa isang maayos na tunggalian. Samantala, sa isang isla sa New World, ang mga magulang ng mga nawawalang bata ay desperadong humingi ng tulong sa mga Marines. Ngunit sinabi ng Marines na mayroon ng ulat na nagsasabing ito ay isang aksidente sa dagat, kaya hindi na kailangang mag-imbestiga pa. Sa ibang lugar, ang mga dinukot na bata, mga biktimang kinuha ni Caesar, ay ikinulong ng malalim sa ilalim ng lupa, na nakakadena ng mahigpit ng mga stone cuffs.
Tungkol naman sa tunay na pagkakakilanlan ni Virgo, siya talaga ang commander ng G5 headquarters, at kahit na ang mga nakapaligid na marine ay pawang mga sundalo ng G5. Si Virgo mismo ay walang pakialam sa kanilang kaligtasan. Nalantad din ang katotohanan sa likod ng maling impormasyon. Kasama dito ang mga ulat ng mga bata na kinidnap. Alam na alam ni Lo kung sino si Virgo, at kung sino talaga ang utak sa likod ng lahat ng ito. Dahil si Virgo, sa kabila ng pagiging marine, ay lihim na nangako ng katapatan sa isang taong tinatawag na Joker. Ginugol niya ang huling 15 taon sa pag-akyat sa mga ranggo upang makarating kung nasaan siya. Si Joker ay, sa katotohanan, isang kasumpa-sumpa na broker sa underworld, dating nagtatrabaho si Lo sa ilalim niya, at ang tunay na pangalan ni Joker ay Don Quixote the Flamingo. Samantala, dumating na si Master, sa kinaroroonan ni Usopp. Sinubukan niyang akitin ang mga bata pabalik sa dining room. Habang dumarana sila ng withdrawal symptoms dahil sa droga, dahil doon, walang choice ang mga bata kundi sumunod. Gusto lang nilang bumalik, at kumain ng higit pa sa nakakahumaling na candy na iyon. Ngunit sa sandaling iyon, pinaputok ni Usopp ang kanyang Phoenix Star, ang flames ay lumundag patungo kay Caesar, ngunit sa isang kisap mata, lahat ng oxygen sa lugar ay hinigop palayo. Agad na naapula ang apoy. Ang kapangyarihan ni Caesar ay hindi lamang tungkol sa pagmamanipula ng gas, kaya niyang kontrolin ang bawat nakakalaso na elemento sa nakapaligid na hangin. Ang kapaligiran sa paligid niya, maaari niyang alisin ang lahat ng oxygen, na ginagawang imposible para sa anumang apoy na magliyab. Mas malala pa, walang makakahinga. Si Usopp at Nami ay nagsimulang masuffocate, nahulog sa parehong estado tulad ni Luffy at ang iba pa kanina. Sa sandaling iyon, si Brownbeard ay nagkamalay, at biglang sinugod si Caesar. Ngunit ginamit ni Caesar ang kanyang Gastinet technique, nag-trigger ng napakalaking pagsabog na nagpabagsak kay Brownbeard. Ngayon, 2 miyembro na lang ng Straw Hat ang nananatiling nakatayo. Ngunit sila rin ay nahimatay sa walang hangin na espasyo sa kanilang paligid. Pagkatapos, nag-utos si Caesar ng isang live na broadcast sa lahat ng kanyang mga tapat na kliyente. Naghahanda siyang ipakita ang tunay na lakas ng kanyang sandata. Nagsimula na ang grand unveiling ng kapangyarihan ni Smiley. Samantala, ang mga bata ay pinalipad pabalik sa pasilidad sa pamamagitan ng airship. Isa lang sa kanila, si Mocha, ang nanatili pa rin sa kanyang kamalayan, dahil talagang takot na takot siya sa lugar na ito. Kasabay nito, nagising si Nami, sa loob ng katawan ni Sanji. Bagamat mahina pa, mas naging masigla ang pakiramdam niya dahil sa pisikal na kondisyon ni Sanji. At ang una niyang ginawa, ay tumalikod at binugbog si Usopp dahil sa sobrang frustration. Samantala, sa buong isla, hindi mabilang na itim na Dendenmushi ang inilagay. Ang mga ito ay nagbigay daan sa lahat ng underground figure na obserbahan ang lahat sa real time. At ngayon, kahit na ang mga nanonood mula sa malayo, ay hindi na maupo, dahil ang higanteng nilalang na iyon, si Smiley, ay gumagapang sa likuran nila. Nang walang paraan, mayroon na lamang silang isang opsyon na natitira, tumakbo para sa kanilang buhay sa kabuuang gulat. Ilang segundo lang ang nakalipas, sila ang mga manonood, at ngayon, sila ay naging biktima ng buhay na lason na ito. Kanina pa, kinain ng mga Smiley ang candy na naiwan sa main gate, candy na pinakialaman ni Caesar. Ang mismong candy na iyon ay naging makapal na ulap ng gas, na kilala bilang Shin-Okuni. Ang nakalalasong fog ay nagsimulang kumalat ng mabilis. Nilamon ng makapal na lilang gas ang lahat ng nasa malapit. Ang sinumang naiwan sa nayong iyon, ay agad na naparalisa. Naninigas ang kanilang mga katawan na parang naging bato. Maging ang kalangitan ay napuno na ngayon ng nakamamatay na ambon na kulay lila. Ang tanging pagpipilian na lang na natitira para sa 4 na kaawa-awang kaluluwang iyon, ay tumakbo ng kasing bilis ng kayang dalhin ng kanilang mga binti. Hindi umimik si Zoro, kung may maiwan ngayon, huwag umasa na maliligtas ka, takbo ka lang. Samantala, ang iba pang mga Straw Hat ay kinaladkad hanggang sa scaffold sa labas ng pasilidad, handang harapin ang kanilang wakas sa harap ng nakakatakot na kapangyarihan ni Shin-Okuni. Ngunit kahit noon pa man, nanatiling kalmado at tiwala sina Luffy at Lo. Naniwala sila sa planong pinagsama-sama nila, at ngayon na ang oras, para bumawi. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.